Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Repino. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa nangyari sa akin dati nung ako'y binata pa. Katulad ng ibang sender, syempre katatakutan din yon. Pero may pagkakaiba nga lang. Nangyari ito dekada 90 sa lugar ng Toledo. Nagtatrabaho ako noon sa isang malaking kumpanya sa lugar. Pagawaan ito ng sasakyang pangdagat. Hindi ko na lang babanggitin ang katanyagan basta malaking kumpanya talaga ito. Bali taga San Carlos talaga ako. Dinala lamang ako ng pinsan ko sa Toledo gawa ng dito naman siya nagtatrabaho. Magkakasama nga kami noon sa isang paupahan. Malapit lang din sa lugar. Tatawid lang ng ilog tapos ito na yung pasilidad. Hindi ko lubos akalain na makakaranas ako ng kababalagan na para sa akin noon. Malayo sa pangunawa ko at pananaw sa buhay. Sa tuwing Sabado ng gabi ay madalas gumagala kami nitong pinsan kong si Amaril. Inuman, kwentuhan, palipas oras at paglayo sa mga problema. Binata na ako noon at nasa edad 18 taong gulang. Natural na siguro sa edad na ito ang magkaroon ng kinagigiliwang babae sa isang tindahan na madalas naming pinupuslitan. Dito ko nakilala si Gloria. Katiwala lamang siya ng may-ari ng tindahang ito. May kagandahan siya. Makinis ang kutis na aakalain mong anak ng mayaman. Pasimple lang pero hirit na mga hugot at ngiti ng malupitan. Alam ni Amaril ito. Katunayan ay siya pa ang nagreto sa akin. May nobya kasi sa lugar itong si Mamaril tapos minsan iniiwan niya ako. Wala daw akong makausap kaya yon. Tinulak niya ako sa babaeng ito. Akala ko'y wala lang. Yung tipong pansinan lang tapos wala siyang pake pero nung mangligaw na ako kinilig yung babaeng ito. Sa wakas daw ay nanligaw na umano ako noon. Hindi hanggang sa titig lang. May nanliligaw sa kanya pero hindi niya naman umano gusto. Minsan ay pumupunta pa daw yun sa tindahan pero natatakot si Gloria. Parang manyakis daw kasi. Iba makatitig noon. Pero hindi umano ibig sabihin na nanligaw ako sa kanya ay sasagutin niya na ako. Nakadepende pa rin umano sa diskarte ko at sa desisyon niya. Buhat ng itong si Gloria Surset ay may mga naging karelasyon na. Marami pero walang nagtagal. Para lang umanong pinaglalaruan ng babae. Ayon lang din ito sa kanya. Prangkahang sinabi niya sa akin na hindi na daw siya birhen. Pero sinabi niyang dapat ko lang daw malaman yun dahil wala naman daw may pagmamalaki sa kanyang sarili. Tsaka para na rin malaman ko ang lahat bago pa ako mag-pursue sa kanya. Nung una parang gusto ko tuloy atrasan pero medyo tinamaan talaga ako . Lalo na't sunod-sunod na yung pangliligaw ko. Tapos sayang naman kung susukuan ko, di ba? Naniniwala ako sa kasabihan na kapag may tiyaga, may sinaing. Corny. Tama di ba? Pangit naman ang nilaga kasi nga baka binugok na itlog pa ito. Siyempre aanihin kasi nga mas makabuluhan yon. Sa natatandaan ko ay may okasyon nun. Birthday ng kasintahan ni Amaril. Naroroon ako. Hindi ko inaasahan na itong si Amaril. Inimbitahan si Gloria. Bigla na lamang kasi itong dumating. Nakainom na ako sa mga puntong ito. Talagang saglit akong nahimasmasan. Lalo na't may suot pang manipis si Gloria at angat na angat ang alindog niya. Maganda siya sa suot niya. Ewan ko lang sa mga mata ng ibang tao. Nasa likod kami noon ng bahay ng kasintahan ni Amaril na si Roxanne. Nag-iihaw ako ng 2 bariles na isda habang nagtatagay naman sila Amaril noon. May kasama pa kasi kami noon na katrabaho lang din. Kasama pa nga namin noon ang tatay ng kasintahan ni Amaril na si Mang Bonga. Napapamura ako. Sabi ko sa sarili ko,
Mabuti at pumayag itong si Gloria. Gawa ng sa pagkakaalam ko sa kanya ay hindi naman galang babae ito. Tsaka medyo distansya ang tinitira niyang bahay na ito naman yung may tindahan na binabantayan niya. Bukod pa dyan ay mahiyain ito. Maliban na lang kapag nagtiwala sa isang tao katulad ko kasi nga nagiging bukas ito makipag-usap. Natukso ako noon ni Amaril. Tapos itong si Roxanne ay kaagad namang inasikaso si Gloria. Kumain sila sa loob. Pagkatapos naman noon ay nagchika-chika na sila. Nagkakatawanan at parang magkakasundo. Natutuwa ako gawa ng ang kasintahan ng pinsan ko ang kausap. Malamang inirereto ako nito ng gusto. Yung tipong binuboya na para maging kami talaga. Ako naman noon feeling gwapo. Kapal na mukha ako noon. Naisip ko yun na gwapo ako gawa ng kaya pumayag si Gloria. Baka dahil may gusto talaga ito sa akin. Sa makatwid, 100% sasagutin ako nito. Kako sa sarili ko, mamaya ang pagkakataon. Sipak talaga itong babaya na mamaya. Ang ibig kong sabihin, makukuha ko ang basbas nito. Sinangbit si Amarel ng kanyang nobya. Lumapit ito tapos napansin kong tumingin sa akin ang pinsan ko. Ngumiti at biglang tumango. Hindi ko naman kaagad nakuha ang ibig sabihin. Kaya hindi ko pinansin. Ipinagpatuloy ko ang trabaho kong pag-iihaw. Maya-maya ay kinutusan ako ni Amaril sabay sabing, "Ano ka ba? Sabing lapit eh. Tumabi ka sa kanya. Aalis si Roxanne ng bigla tapos ikaw na yung bahala doon na. Magmumug ka kasi nga amoy alak ka." Nagmumug ako noon. Tapos ayun na, lumapit ako. Para maintindihan ang kabuang postura ng lugar. Malapad at paryabayon. Bungalow kasi ang tahanan nila Roxanne. Napapalibutan ito ng bakod na gawa lang sa kawayan. Ilog ang likod ng bahay. May mga kapitbahay din doon at magkakalapit lang talaga. Nasa kanang parte ng bahay naroroon sila Roxanne. Sa may bungad talaga ito ng beranda. Tapos itong bahay bago pa makarating sa kalsada ay dadaan muna sa ilang kabahayan na may parting mapuputik ang landas. Ang dami nga doong kagang eh. Yun bang alimangong nasa lupa lang. Pagkaupo ko ay umalis kaagad si Roxanne. Tumawa si Gloria. Ayon pa dito, sinasadya daw na umalis para makapag-usap kami noon. Pero ayos lang sa kanya. Sabi ko naman ay mabuti ka mo at pumunta siya sa lugar. Nang dahil ba sa akin kaya ka nagpunta? Kapal naman ang mukha mo. Pero totoo, dahil nga sa'yo. Ang dahilan kasi ni Amelie birthday mo daw eh. Birthday naman pala ng kasintahan ng pinsan mo. Magkakasundo talaga kayo no? Ganyan talaga yung pinsan ko. Hindi nga. Ayos lang ba talaga? Sakto kasi gusto ko nang maningil ng yung sagot mo. Kahit papaano mapanatag na ako. Pakiusap naman oh. Sinagot niya ako noon. Wika niya ay wag na akong mag-alala gawa ng kami na daw. Sulit umano ang pinaghirapan ko kasi nga naani ko na ang gusto ko. Natuwa ako noon. OA naman siguro kung maglulupasay at magsisisigaw. Siyempre kalma lang kasi nga nakakahiya din. Inaya ko na lamang ito ng gala kasi nga para magkaroon kami ng pagkakataon. Pumayag naman yon at dito ay nakapag-usap kami habang naka-holding hands. Hindi ko alam na sa gabing yon, bukod sa makukuha ko ang sagot niya, may iba pa akong nakuha. Alam niyo na yon, basta ang bilis ng pangyayari, tapos nagsiglab ka agad ng apoy. Doon lang sa inuupahan namin ni Amarel. Hindi naman kasi uuwi yung pinsan ko. Parang doon na nga nakatira ito kila Roxanne. Siyempre pagkatapos nun, yun, responsibilidad na. Diretso live-in, walang naging problema sa amo ni Gloria. Mababait ang mga ito. Stay in si Gloria pero pinayagan na sumama sa akin. Sa kabila ng lahat ay doon pa din siya nagtatrabaho. Nga pala, kung saan kami nangungupahan ni Amaril sa kabilang silid lang kami nagli-live-in ni Gloria. Para mag-asawa na. Maalaga tapos sobrang bait.
Ang kinagandahan dyan sobrang tihik. Kumbaga, hindi magastos. Nag-iipon na kasi kami noon para na rin sa kinabukasan namin. Mantakin yung ilang linggo pa lang yan Pero iniisip na namin yung hinaharap. Naanimoy kami na talaga magkakatuluyan. Pero Sir Seth, may natuklasan ako sa kanya. Nagsimula ito isang gabi habang papauwi ako noon kasama si Amarillo kasi nga overtime. Nakita ko si Gloria na may kausap na lalaki. Sa madilim na bahagi ito. Sa gilid yun ng kalsada. Napakunot ang mukha ko ng mga panahon na ito. Ito yung taong nangliligaw sa kanya. Bakit niya kinakausap at doon pa talaga sa parting madilim? Hindi ako nagpalata. Hindi nakita ni Amarillo. Kapag nagpakita ako ng reaksyon ay mababanatan ito ng pinsan ko. Mainitin pa naman ang ulo. Hinayaan ko lang. Basta, nauna na si Amarillo sa pagkapasok sa silid niya. Dito ay inantay ko sa may pinto itong si Gloria. Matagal umuwi. Nawala pa yun dun sa lugar kung saan man may kausap ito. Ang dumi na ng iniisip ko tsaka kumikirot ang puso ko, Sir Seth. Masakit syempre, lalo na puro negatibo nang nilalaman ng isip ko noon Noong umuwi na si Gloria, kinompronta ko ito. Kumunot ang mukha at para bang namumutawi sa bibig nito ang pagsisinungaling. Pero nakarealize siguro yun kaya nagbuntong hininga at sinabing napadalaw lang daw. Kinausap lang naman, tinatanggihan niya kasi nga may kasintahan na siya at bukod pa dyan ay live-in partner ka. Sabi ko bakit nawala sila doon sa dilim? Anong ginagawa nila nun? Ang dumi naman ng nasa isip mo. Hindi ako ganun Hindi mo man sinasabi ang nalalaman yung isip mo alam ko na yan. Ano bang sabi ko sa'yo? May isang salita ko. Ikaw lang at ikaw hanggang sa huli. Walang tatalikod, walang aayaw. Nangako tayo sa isa't isa, diba? Hayaan mo na nga yun. Wala kang mapapala dun. Tsaka wala namang kwentang tao yun Bumuntong hininga ako at pinakalma ko ang sarili. Sa pagkakataong ito, naniwala ako sa kanya. Pero hindi lang isang beses nakipag-usap ito sa lalaking yon. Tatlong beses na kaming nagtalo dahil dito. Sabi ko pa nga, kapag nahuli ko pa ulit silang nag-usap, asahan na ni Gloria na aalis ako at iiwan ko siya. Aba, biglang umiyak. Magtiwala daw ako sa kanya. Wala siyang ibang motibo doon. Iba naman kasi kapag tarayan kasi nga baka may kung anong gawin pa. Masamang tao daw yon. Wala pa daw ako sa lugar nagtatrabaho madalas na umano yung naglilika ng gulo. Isang gabi habang natutulog ako, nagising ako gawa ng napakainit. Nasa sahig lamang ako at si Gloria noon ay sa may higaan. Maliit lang kasi ang silid. May malalaki naman pero ang mamahal. Kwadrado lamang yun na kasama ng kusina at maliit na banyo. Kakasya naman kami sa higaan kung tutuusin pero madalas akong nag-overtime at ayaw ko madistorbo si Gloria sa pagkakatulog niya. So ayun na nga. Bumangon ako, uminom ng tubig. Bubuksan ko sana ang bintana pero sinabihan ako ni Gloria na wag. Oh, gising ka pala. Bakit naman? Ang init Wag gumano. Bakit nga? Ano bang dahilan? Kahit papaano makapasok man lamang yung hangin. Bumangon si Gloria. Tapos mahinang sinabi nito na may aswang umano. Sa labas. Nasa tapat ito ng bintana at kapag binuksan ko ay sasakmalin daw ako nito. Napanganga ako nun. Sasabat sana ako kaso tinakpan naman ni Gloria ang bibig ko. Huwag daw akong maingay. Hayaan lang umano siya dyan. Aalis din umano ito. Hindi ako napapanatag ng mga panahon na yon. Nakakagulat ang mga sinabi niya. Sa mga panahong yon nasa pagitan ng hindi naniniwala at naniniwala sa aswang. Ganon.
Kumbaga hindi pa kumbinsido gawa ng hindi pa ako nakakita sa personal nito. Sabi ko kay Gloria ay bubuksan ko ng konti at sisilip ako. Tumitig ito sa akin. Yung mga mata niya ay napakatalim. Bukas ang ilaw sa banyo kaya may banaag sa may sala. Tumango si Gloria. Tapos siya ang nagbukas nun. Dahan-dahan yon. Kasabay nito, sinabi niyang saglit lang. Itong bintana, Sir Seth, ay parang pinto ng aparador. 2 magkakatabing bintana ito. Sumilip ako nang magkaroon ng siwang. Napaatras ako noon. May nakita akong nakapatong mismo sa good na kawayan. Ito yung pundasyon ng bakod. Nakatungtong doon. Pusturang tao siya pero ang hahaba ng mga kamay. Hindi ko naaninag ang mukha gawa ng mabilisan lamang yon. Sinara kaagad ni Gloria. Aswang yan. Ngayon mo lang napansin yan kasi nga ngayon ka lang nagising. Madalas yan dito, Repino. Buntis siguro ako. Ayun. Itong takot ko na naramdaman noon ay napalitan ng konting saya at pananabik. Sinong hindi magiging tatay na ako? Binaliwala ko ang aswang. Niyakap ko pa ang pinakamamahal kong kalibin. Tapos sabi ko salamat at pinapangako ko na magiging mabuting ama ko noon. Pero napasimangot ang mukha ko. Paano ba naman kasi? Hindi man lang natuwa. Bakas pa sa mukha ang agam-agam. Pinahiga ko na siya pero sinabi niya sa akin na mamaya na daw dahil iinom pa siya ng tubig. Mauna na lang daw akong matulog noon. Itong aswang sa labas ay binabantayan din niya. Baka kasi makaisip ng ibang paraan para hamakin siya. Marami pa naman umanong abilidad ang mga aswang na ito. Aba, hindi na lang din ako natulog. Humiga lang ako sa may sabakan niya tapos sinapuhap niya naman ang ulo ko. Nga pala, kadalasan sa naririnig ko mabaho daw yung mga aswang. Sa karanasan ko mainit lang eh. Mukhang mabaho tingnan pero wala namang samyo maliban sa kakaibang alinsangan. Yung tipong parang walang hangin. Mabigat yung presensya niya. Yun lamang po ay batay sa naranasan ko. Hindi lang ako sigurado sa iba. Baka may ganun nga. So ayun na nga. At maya-maya lamang noon ay biglang lumangit-ngit ang yero. Humupyak talaga ang bubungan. Bahagya lang naman pero alam kong mabigat ang nakatungtong doon. At kung hindi ako nagkakamali ay naroroon ang aswang sa bubungan. Babangon sana ako kaso pinigilan naman ako ni Gloria. At sinabing wag daw akong gagalaw. Ang mga aswang kahit may tabon pa umano ay tumatagos ang pangningin nila. Hindi naman detalyado pero makikita ang amag ng dugo ng isang tao noon. Hindi ko maintindihan kung bakit ang dami niyang alam sa aswang. Hindi naman ako nagbigay ng komento. Nanatili lamang ako sa sabakan niya noon. Hanggang sa nakakapangilabot na tinig ang narinig ko. Para bang tinig ng dabuhalang butike. Ang pinagkaiba lang ay parang malaki ito at parang nasa loob ng simbahan ng tunog. Sabi ko kay Gloria, paano na lamang kapag gumuho ang bubungan? Paano kung pwersa nito? Pero ayon sa kanya, hanggang amoy-amoy lamang umano yung aswang sa ngayon kasi nga hindi pa naman hinog ang bata sa kanyang sinapupunan. Magiging agresibo lamang umano ang nilalang na ito kapag nasa 5 hanggang 8 buwan ang tiyan. Kako, makikiramdam lamang ba kami? Anong gagawin namin? Hindi na nagsalita si Gloria. Maliban na lamang sa nakikita kong nakatapat ang daliri niya sa bibig ko. Pinapatahimik ako. Hanggang sa humiga na ito. Nagulat ako syempre kasi ayon sa kanya wala na daw ang aswang. Umalis na. Litong-lito ako. Papanong alam na alam niya talaga ang lahat? Dito na ako nagtanong. Bakit at papano? Pero ngumiti lamang siya tapos sinabing doon na lang ako matulog sa higaan. Wala na daw ang alinsangan pero maglilikha daw kami ng kanya-kanyang init sa katawan.
Ayun Sir Seth, may nangyari. Walang pasok kinabukasan. Sasabihin ko sana kay Amarilang na tunghayan ko kagabi. Kaso baka naman hindi maniwala yung walang hiyang yon. Umalis ito at alam kong pupuslit na naman yon sa bahay nila Roxanne. Kami naman ni Gloria naglalaba. Sinisipat ko yung bakod nun. Yung guod kung saan dito nakatungtong yung aswang. Napapailing ako. Nagagawa nito makatungtong doon na nakabalanse. Ang hirap isipin na kaya yun ng ganong nilalang. Tapos yung nakapunta kagad ito sa may bubungan. Hindi ko man lang narinig na may yapak sa labas. Hindi ko din narinig na may umakyat. Rekta na sa bubong yon. At lalong hindi man lang kumahol ang aso ng may-ari ng paupahang ito. Napakatahimik ni Gloria. Nakayuko lamang ito at abala sa paglalaba. Pasa-pasa kami ng mga labahin. Kapag nasasabunan niya na kinukusot ko naman. Ayaw kasi mapagod itong si Gloria lalo na't maya-maya lang aalis na ito at babantayin yung tindahan. Hindi naman sa dahil buntis ito bagkos hindi ko talaga siya pinapagod. Hanggat maaari ay ako na'y magtatrabaho kahit sa bahay. Pero tumutulong eh. Pagsapit ulit ng gabi, dumating na naman. Sa pagkakataong ito ay kaagad kong nalaman yun nang biglang natigil si Gloria sa pagtitiklop ng mga damit. Yun bang naging seryoso yung mukha sabay tingin sa may bintana nun? Maaga pa nun, mga 9:00 ata pero sa mga panahong ito ay sa lugar na yun, bihira ka na makakakita ng mga tao sa labas. Pagtingin ko sa bintana, para bang sinakluban ng malamig ang katawan ko. Nakasilip ang nilalang na yun sa bintana. Alam niyo kung ano ang posisyon? Nakapatiwarik. Ni hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Nasa ibabaw ng bintana makikita ang ulo niya. Ulo lang at maikling buhok nito na halatang isang lalaki. Dali-dali kong kinuha ang patalim sa lababo. Sinasaksak ko yon pero nakailag naman. Sinubukan pang baklasin ang bintana pero isinara ko ito kaagad. Sabi ko napakalupit. Napakarami ng mga tao, kami pa talagang tirada. May iba pa namang buntis sa lugar pero bakit kami? Nang sabihin ko ito kay Gloria, wika lamang noon ay hayaan ko na lamang daw. Kako, sa susunod na makita ko ito, lalabas na ako ng bahay at makikipagsintukan ako noon. Humiling si Gloria at sinabing magsasayang lamang daw ako ng buhay. Wala daw akong panlaban sa aswang kahit pa magbitbit ng itak noon. Ba't mo alam? Teka nga, bakit nga ba ang dami mong alam? Tsaka bakit tayo lang yung inaaswang? Naguguluhan ako. Ripino, ang dami mong tanong. Kumalma ka lang. Aalis din yan. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari. Hanggat nasa loob tayo ng bahay ay walang mangyayari. Tsaka yan pa. Yang ugaling yan. Napakakampante mo. Ako, hindi na napapakali. Samantalang ikaw, hindi ko man lang nakikitang nag-aalala. Ngumiti lamang ito. Sinabing matulog na daw kami na maaga. Kala niya lumipad Hindi. Yun talagang sinabi niya. Matulog lang daw tapos may pakindat-kindat pa itong may kahalayan. Pinakiramdaman ko ang nilalang maging ang bubungan. Sinisipat ko ito pero wala. Tsaka nawala na rin yung alinsangan. Medyo naging panatag na ako. Naliligo si Gloria. Hindi pa nakasara ang kortina ng banyo. Wala lang naman siyang saplot at ito na naman ang pamatay ng tensyon. Akala ko ay hindi na manggagambala ang nilalang na yon sa gabing ito pero pagsapit ng madaling araw, kung hindi ako nagkakamali ay sa pagitan ito ng 2:00 at 3:00. Umalinsangan. Kahit pa nakahubad ako ng damit. Sobrang init nun. Nakapang-ibaba lamang ako nun. Banas ako. Inis na inis. Wala lang sa akin ang mga sinabi ni Gloria. Tulog na tulog yon sa mga puntong ito. Nakatalikod at nakayuko pa ang ulo.
Nagsuot ako ng salawal. Kinuha ko ang 2x2 sa ilalim ng higaan. Dahan-dahan kong pinihit ang trangkador. Sinilip ko sa labas. Sinipat ko sa itaas banda at baka nakalambitin ng nilalang. Tiningnan ko din yung good pero wala naman akong nakikitang kakaiba. May napapadaan pang mga tao noon. May dalang petromak at alam kong galing ito sa panunulo sa dalampasigan. Malayo na doon banda sa dagat pero ang kadalasang nanunulo, Sir Seth, taga-bukid. Pauwi na yung nakita ko. Dito ay lumabas ako ng bahay. Napasimangot ang mukha ko kasi nga biglang lumukob sa katawan ko ang lamig at magandang simoy ng hangin. Bakit ganon? Bakit bumalik sa normal? Bumalik ako sa loob. Napatulala ako. Doon lang sa loob ang mainit. Pamilyar sa akin ang presensya ng nilalang at ganun na ganun talaga pero wala naman eh. Maganda din ang panahon. Walang paparating na ulan. Umaalinsangan minsan kapag may paparating na ulan. Muli akong lumabas para ikumpara. Malamig talaga sa labas. Naguguluhan ako noon. Ano to? Nasa loob yung nilalang. Dito ay kumabog ng malakas ang dibdib ko. Baka nga nasa loob ang nilalang na yon. Dahan-dahan akong bumalik. Sinisipat ang kisame. Sa may ilalim ng alababo sa may banyo. Pero wala naman akong nakikitang nilalang nun. Dito ay dahan-dahan akong dumapa sa sahig at baka nasa ilalim ng higaan. Pero wala. Hanggang sa biglang nagsalita si Gloria. Wika nito ay matulog na daw ako. Walang aswang. Nagmumuka umano akong baliw. Napasimangot ang mukha ko. Alam niyo kung bakit? May sa pagkagasgas ang boses ni Gloria. Nakatalikod pa rin ito. Ni wala man lamang pinagbago sa posisyon ng pagkakahiga niya. Gloria? Gloria? Mahina akong pagsambit nun. Hindi ito tumugon. Hindi din gumagalaw. Napapamura ko gawa ng baka itong kalibin ko. Isang aswang. Mabilis na naglaro sa isip ko ang mga pangyayari. Napakalawak ng saklaw ni Gloria sa mga ganito. Siguro kaya ganun ang alam niya patungkol sa aswang. Dahil isa na siya doon. Gloria, mahal? Gloria? Hindi talaga nagsasalita. Malakas ng pagkabog ng dibdib ko. Sabi kong aswang nga ito. Dahan-dahan ko siyang inaabot. Kakalabitin ko pero ang madampi ng daliri ko sa may likod niya. Bigla na lang. Ano ka bang ingay mo? Matulog ka na sabi. Diyos ko, huwag ka namang manggulat. Aatakihin ako sa'yo eh. Aray ko, naumpog pa ako sa pinto. Bigla din kasi siyang humarap noon, Sir Seth. Hindi naman aswang. Hindi na din gasgas ang boses. Tsaka nawala yung presensyang sobrang alinsangan noon. Sinabi ni Gloria na napakaingay ko umano. Maaga pa ang gising namin bukas. Magsisimba kami. Napapakamot ako ng ulo. Nagmumukha talaga akong ewan. Sinara ko ang pinto. Bagay na inisip kong baka ganun na nga. Baka giunok-unok ako noon. Kumbaga, trauma at kung ano-ano na lamang ang naririnig at nakikita. Pero hindi ako nakatulog. Hindi mawala-wala ang kaba ko noon. Inabot na lamang ako ng umaga at bumangon na lamang ako tapos naligo. Mag-aalas 6 na. Magsisimba kami. Araw ng linggo yon. Mahirap din pagtantuhin yung pagdududa ko na aswang si Gloria gawa nga ng relihiyoso ito. Nagsimba kami. Pero noong papauwi na ay kinausap ko siya. Sinabi kong lilipat kami ng tirahan. Wag na dun. Baka ang sadya nung aswang ay ibang tao tapos tumatambay lamang lagi sa may lugaran. Nagpasalamat ito at naisipan ko daw yon. Inaantay niya lamang umano akong magdesisyon. Napapatawa ko, Sir Seth, na para bang mag-asawa na kami. Ako talaga yung taga-desisyon. Kako sa may malayo ng konti.
Basta yung payapa din at hindi maingay. Naghanap kami. Kung saan-saan na lamang kami nakakarating. May mga pwesto pero ang mamahal naman kasi doon. Sa norte banda, sa sentro ng Toledo nakakita kami ng paupahan. Ang problema nga lang mukhang pabor naman sa aswang itong lugar na ito gawa ng makahoy. Malayo ng konti ang mga kapitbahay. May mga saging tapos may parting napakaliblib. Nagustuhan yun ni Gloria. Abot kaya din ang presyo ng upa. Tsaka libre bisikleta. May bisikleta doon na ayon sa may-ari ng paupahan. Galing daw ito sa dating nakatira tapos iniwan. Pwedeng magamit namin ito. Hindi naging mahirap ang paglipat kasi nga konti lang naman ang gamit namin. Yung araw din na yun ay nakalipat na kami. Nakapagpaalam naman ako kay Amaril. Ayos lamang sa kanya. Buhay may pamilya na daw ako noon. Ako yung pinakabunso sa amin, Sir Seth. Wala na po kaming mga magulang. May mga asawa na mga kapatid ko kaya wala akong ibang iniisip noon kung hindi ang sarili ko. Unang gabi, maganda ang naging tulog ko. Buong bahay ito pero maliit lang. May sala, may silid tapos may beranda na maliit lang din. Nakabukod ang banyo sa gilid. May poso. Tapos mula sa bahay ay mga 10 minuto ang lakaran bago pa makarating sa kalsada. May mga panakanak ang bahay gaya ng sinabi ko. Malayo ang mga kapitbahay. Malalaki kasi ang lupain doon na nagsisilbing pagitan. Napakakampante ni Gloria kumilos noon. Masaya ito gawa ng dama niya ang magkaroon ng magandang tahanan. Kako naman ay baka kaawaan ng Panginoon at magkakaroon talaga kami ng matatawag na amin. Maraming araw ang lumipas. Madalas na kaming nagkakasabay ni Gloria. Inaantay niya ako. Mula alas 9 lang ang pagbabantay ni Gloria hanggang alas 6 ng gabi sa tindahan. Dati pang gabi siya kasi nga maraming umiinom pero inilipat siya ng kanyang amo sa araw dahil nga may pag-ibig na daw. Malaki yung tindahan na yun at malaki din ang bahay na may-ari. Nung papauwi na kami, biglang may nakita akong nakatambay sa may biranda namin. Napahinto talaga kami ng sabay noon ni Gloria. Tapos sinabi nitong, ito umano yung lalaking nanliligaw sa kanya. Nagpantig kaagad ang tenga ko, Sir Seth. Kakoy ko komprontahin ko pero sinabi niya namang wag daw. Hayaan lang, aalis naman umano siguro ito kapag hindi niya umano pinansin. Bumuntong hininga ako tapos tumango pero sa loob-loob ko ay sumasabog na ang galit ko. Napipikon ako sa lalaking yon. Napakakapal na mukha niya. Nung nasa bungad na ng bahay, tinitigan lamang kami nito. Ni hindi man lang bumati. Binati ko pero hindi kumibo. Samantalang si Gloria, dumiretso sa loob nun. Tumambay ako sa may biranda at nakipagtitigan ako sa lalaking yon. May kalakihan ng katawan pero tingin ko, kakayanin ko ito. Sanay na ako sa mabigat na trabaho nun. Hanggang sa tumayo yon, nagtungo talaga sa may pintuan. Sumilip sa loob at tinawag si Gloria. Hinila ko ang kamay pero napakatigas nito. Hindi ko man lang nayanig. Bigla akong dinuro ng daliri at pinangdilatan niya ako ng mga mata. Kako, ano bang problema niya? Walang gusto sa kanyang babae. Pangalanan natin ang lalaking itong Gabriel. Tumahimik ka kung gusto mo pang mabuhay. Wika niya. Nagulat ako nun. Sinipa ako, Sir Seth. Natamaan ito pero sa maniwala man kayo at sa hindi. Hindi ko man lang nakita ang mukha na nasaktan. Wala itong emosyon. Susundan ko sana ng pagsipa pero hindi ko na natuloy pa. Napaatras ako. Dahil bigla na lamang nagbago ang kanyang mga mata. Naging purong itim tapos kumapal pa ang kilay nun. Dahan-dahan itong kumakambyo ng lakad patungo sa akin at habang nangyayari ito ay papangit ng papangit ang mukha niya. Dito ko na napagtanto na itong nangliligaw kay Gloria. Yun yung aswang na laging pumupuslit sa may dating tirahan namin.
Akma akong sasakmalin pero biglang may nabasag na bote sa kanyang ulo. Tapos tumakbo ng mabilis paalis yun. Umuusok ang ulo niya. Nangangamoy asido yon. Asido ang laman ng bote. Pagkatingin ko sa loob, si Gloria ang nagbato ng bote. Pinagalitan pa ako, sabi ni Gloria. Dapat ay hinayaan ko na lang daw. Hindi ako nakakibo kaagad. Pinoproseso ko ang mga naganap. Bakit hahayaan? Tinawag na nga siya, tila papasok pa sa loob ng bahay. Tapos ito, aswang pa pala ito. Prangkahan kong sinabi sa kanya yon, kako bakit wala siyang nabanggit sa akin patungkol dito? Bakit lagi na lang hayaan? Samantalang magkabaliw-baliw na ako sa kakaisip kung bakit ba kami inaaswang. Linawin mo nga, Gloria. May lihim ka ba sa akin? May mga dapat ba akong malaman na hindi mo pa sinasabi? Yumuko lang si Gloria tapos umupo yun sa may upuan sa gilid ng pinto ng silid tulugan. Panay ako sermo noon pero hindi siya sumasabat. Pero sa kabila ng lahat ay hindi man lang makitaan ng nababahala. May mga bagay daw akong dapat malaman na hindi niya pa sinasabi. Sa kanilang angkan umano sa may silay, binuboya ang mga magdadalaga ang magbibinata. Pinagpapares. Yung lalaking umano yun ang pinares sa kanya. At ang hindi niya pa sinasabi, wala daw siyang naging karelasyon. Birhen daw siya nang dumating ako sa buhay niya. Sinusubok niya lamang umano ako kung gaano katibay ang panunuyo ko sa kanya. Kaya niya sinabi yon. Hindi niya umano gusto si Gabriel. Lumayas siya sa kanila pero sinusundan siya nito. Hindi naman daw sila hikaos. Meron daw sila mga lupain. Pero ayaw niya talaga sa lalaking yon. Mas mabuti pa umanong maging payak na tao. Makaiwas lang. Tsaka maiwasan niya rin ang kagustuhan ng mga magulang niya. Sandali lang . Isa-isahin mo. Napakarami ka agad ng mga sinabi mo . Mayaman kayo, ganun ba? Tapos binoya ka sa lalaking aswang? Hindi ba alam ng mga magulang mo na aswang ang pinaris nila sa'yo? Magsasalita pa sana si Gloria pero... Sandali. Huwag mong sabihin aswang yung angkan nyo? Tama ba ako? Umiling si Gloria. Hindi daw aswang ang pamilya nila. Mayaman lamang din umano yung lalaking yon tapos yun na nga ang naging parte ng tradisyon dahil may kaya din ng pamilya. Pero aswang pala si Gabriel. Nalaman niya ito nung minsang bumisita sa kanila. Nakita niya ang kakaibang anyo bago pa naging tao yon. Nahawaan daw ito ng pagiging aswang at walang alam ang kanya mga magulang. Hindi niya sinabi kasi baka kung ano pang gawin ni Gabriel sa pamilya niya. At ito ang dahilan kung bakit siya lumalayo. Hindi lamang sa ayaw niya sa lalaki kung hindi aswang din kasi ito. Hindi ko alam kung mamamangha ba ako matatakot nun. May kaya itong si Gloria. Ganon din si Gabriel. Parang Beauty and the Beast pero hindi nga lang nakatangda magkatuluyan. Napatulala ako at bumalik sa beranda. Umupo at nakatingin sa malayo. Anong gagawin ko? Parang ako patay lumalabas na kontrabida. Ako ang nagiging pagitan ngayon sa kanilang dalawa. Parang gusto kong sabihin na maghiwalay na lamang kami. Pero pinaglalaban niya . Pinagtatanggol ako. Hanggang sa lumapit si Gloria sa akin noon. Pumasok daw ako sa loob. Bukas na lamang umano kami mag-usap noon. Ipahinga na lamang ang sarili. Hindi na umano babalik ang nilalang na ito. Tumangutango lamang ako pero para akong lasing na lutang ang diwa. Hindi pa handa ang isip ko para sa malupitang pagbubunyag na yon. Tapos naman na kaming kumain. Kapag ginagabi doon lang sa may karinderya kami kumakain kaya tulog na lang ang aatupagin namin. Napakatahimik ko. Ganun din si Gloria habang nasa higaan kami. Hanggang sa nakatulog na lamang ako noon. Nakarinig ako ng may kalampagan sa likod ng bahay.
Pagkabangon ko ay wala sa tabi ko si Gloria. Kinabahan ako noon. Lalo na nang nakakarinig ako ng kakaibang tinig na parang iyak ng pusa na halong igik ng biik. Mabilis akong nagtungo sa sala. Binuksan ang ilaw. Wala sa sala si Gloria, pero bukas ang pinto sa may beranda. Naisip-isip ko'y lumabas ng bahay itong si Gloria. Pagsilip ko sa bintana sa likod ay wala naman akong nakita. Puro lang kasagingan ang nasisilayan ko noon. Lumabas ako sa labis na pag-aalala. Pakiramdam ko dinukot na siya ng aswang noon. Nagtungo ako sa likod habang bitbit ko ang tubo noon. Tinatawag ko siya. Pero ang sumasabat naman, yung tinig na nakakatakot. Naroroon lang talaga banda sa may liblib. Sa naaalala ko ay bumalik ako sa loob ng bahay at kinuha ko ang flashlight. Pinagmamay-ari yun ni Amaril. Guardia kasi yun sa trabahuan namin. Natataranta ako at hindi malaman ang gagawin. Lumabas ako ulit. Diretso na sa may kasagingan. Iniilawan ko ang bawat bahagi. Nagkawasig-wasig ang mga saging doon. Yung mga maliliit tapos may mga bakas ng dugo. "Gloria! Mahal! Nasaan ka na?" Sambit ko. Hanggang sa nakarinig ako ng alingasngas na mga dahon ng saging sa may unahan. Nagwalang bahala ako. Patayin na kung patayan. Mabilis kong tinungo ang lugar pero ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang makakita ko ng nakahandusay sa lupa noon. Hindi mahitsura. Balot na balot ng dugo. May mga nakatabon pang mga damo sa muka. Umiyak ako sa inaakala kong si Gloria ito. Napaluhod pa ako sa lupa. Kinakapa-kapa ko ang mga paa pero napakunot ang mukha ko gawa ng ang lalaki ng daliri sa paa. Parang luya. Magkakalayo pa. Halatang lalaki. Hinawi ko ang nakatabong damo sa mukha. Sunog ang mukha niya. Yung tipong parang nalusaw tapos may parte pa sa buhok na naukanon. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung aswang na si Gabriel. Itong sunog na mukha niya, tama yun ng bote na may lamang asido. Nasaan yung aswang? Nakausli pa mga ngipin nitong pantay pero ang iba'y matutulis. Maya-maya'y nakarinig ako ng pag-iyak. Sa likuran ko galing. Maigpit kong hinawakan ng tubo. Naiisip ko noon na kasabay ng pagpihit ko ay ihahataw ko ng malakas ang pamalo. Hanggang sa nagsalita itong nasa likuran ko. Malumanay pero may kakaiba sa boses niya. Humarap daw ako ng tuluyan ko nang malaman ang lahat noon. Pagkaharap ko kasabay ng pagtayo. Si Gloria yon. Buhagag ang buhok niya. Parang alambre. Mahaba ang mukha. Mahaba ang baba. Napakalaki ng bibig niya. Napakahaba ng kanyang mga kamay. Nanigas ang katawan ko noon. Nakatitig lamang ako sa kanya at hindi makapagsalita. Alam kong si Gloria ito dahil nga sa suot nitong damit. Nakasaya na kulay ube. Ayon sa kanya ay hindi talaga umano siya ang sadya ni Gabriel, kundi ako. Hindi yun manliligaw. Wala din umanong nakaboya sa kanya. Gusto lamang umano akong patayin. Katiwala daw ito. Naatasan ng mga magulang ni Gloria para pauwiin siya. Umayaw daw siya, pero hindi siya nilulubayan. Binabantayan daw siya at baka nakapangasawa ng tao noon. Pinatay ito ni Gloria. Bumalik kasi at talagang tutuluyan umano ako. Hindi umano kaya ni Gloria ang makitang nasasaktan ako noon. Mahirap umano magsabi ng totoo dahil malalaman ko umano kung sino siya. Lalo't mahal na mahal niya umano ako. Gusto niya lang umanong maging tao. Gusto niyang lumayo sa kung anong kadiliman meron ang kanyang pamilya. Mahaba ang salaysay ni Gloria.
Habang nagsasalita ito ay unti-unti itong bumabalik sa anyong tao. Hindi ako nakakagalaw. Hindi ko alam ang gagawin at mga sasabihin nun. Nawindang ako. Yumuko si Gloria at sinabi niyang aalis siya. Magbabago daw talagang isip ko kapag nakita ko na siyang ganon. Tumalikod si Gloria at naglakad. Nakatingin lamang ako sa kanya habang papalayo. Hindi patungo sa direksyon ng bahay kung hindi patungo yun sa liblib. Doon na ako natauhan. Niyugyug ko ang ulo ko. Hinabol ko siya, tinawag na bumalik. Pero wala. Nawala na lamang itong bigla. Hindi na rin tumutugon pa. Paulit-ulit kong sinasabi na wag niya akong iwan. Na kahit ano pa man siya, ay mamahalin ko siya noon. Na kung tutuusin dapat, di ba, matakot na ako eh. Pero siguro dahil sa nararamdaman ko sa kanya, natunaw ang takot ko dahil sa mga ipinaliwanag sa akin. Bukod pa dyan ay pinatay niya ang nilalang para lang hindi ako masaktan nun. Umiyak ako at sinabing tanggap ko siya kahit sino pa siya. Pero wala talaga. Tumango na lamang ako noon at tumalikod. Naglakad pa pauwi na parang walang kaluluwa. Pero biglang may umakap sa likod ko tapos sinabing maraming salamat tumano. Napaiyak ako noon. Hindi kagad ako humarap sa kanya. Humuhugot pa ako ng lakas ng loob gawa ng bumibigay ang damdamin ko. Humarap ako at niyakap siya. Sabi ko na ngako kami sa isa't isa. Walang tatalikod, walang iwanan. Habang buhay na kami magsasama. Paano natin ililigpit yung labi? Paano mo nga pala pinatay yun? Huwag ko na lang umanong alamin. Hindi ko din umano magugustuhan. Pinauna niya akong umuwi. Siya na umano ang liligpit. Aalis umano kami bukas na bukas din. Lalayo at hindi na babalik sa lugar na ito. Pupunta do kayo sa bahay ng kuya niya. Naniniwala naman daw sa kanya yon. Aswang ba yung kuya mo? Hindi umano. Wala daw itong minanang dugong aswang. Siya lang. Ay na nga. Hindi ko alam sa kung paano iniligpit ni Gloria ang labi basta pagkatapos noon, umalis kagad kami. Wala namang problema sa may-ari ng paupahan gawa ng naka-advance naman kami noon. Nagkatuluyan talaga kami. Hindi ko na lamang sasabihin sa kung nasaan kami ngayon gawa ng baka katakutan ng lugar. Sinusumpong si Gloria at pwede din mag-anyo siyang aswang. Nakadepende sa kanya. Pero hindi masama. Kaso nga lang hindi maiwasang matakot. Hindi naman buntis si Gloria. Matagal kong napabuntisan ito. Nagkaroon kami ng 4 na anak. Wala pang kasiguraduhan kung alin sa mga ito ang nagmana. Sa ngayon ay masaya kami. Ako ay may trabaho. Si Gloria ay nakapagtapos ng pag-aaral. Nasa opisina ito. Malaki ang sahod niya. Matanda sa akin ng 2 taon si Gloria. Ang daming lihim na nalaman ko sa kanya basta noong mga panahong sinundan noong nakakawindang na pangyayari. Doon ko na unti-unting nalalaman ang buo niyang pagkatao. Mayaman talaga sila. Nalaman ko na totoo base ito sa kuya niya. Hanggang dito na lamang po Sir Seth ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo sa pagbahagi ng karanasan ko tungkol dito sa kalibin ko.